eto, hindi nila alam. Yung mga sinasabi natin na bilang babala Oo. sa posibleng pwedeng maging resulta Yan. ng mga maling pagpapasya, yung padaskol-daskol na pagpapasya, katulad sa BFA na kinansila, mga kaibigan. Dahil lang sa ang ginagamit na justification yung pagkansila din sa visa lang ng isang tao. Oo. Mga kaibigan mo yan, naiintindihan namin kung kahangahangang katangian din yan. Oo. Yung mabait ka masyado sa kaibigan. Ba, pwede mong, pinakikita mo na pwede mong itaya lahat. Oo. Ha? Pwede yan, hindi ka presidente. Dahil dun sa pagpapakita mo ng pagpapahalaga sa kaibigan, nakalimutan mo, may responsibilidad ka sa taong bayan at sa bansa. Yun na itinayaan niya Hindi ka naman dyan nanumpa Oo. Di ba? At saka hindi naman ika nga, halimbawa, maipakikita mo ang pagmamalasakit sa isang kaibigan sa pamamagitan ng ibang paraan. Di ba? Na hindi mo ikokompormiso ang interes ng iyong bansa at ng iyong mamamayan dahil lang sa isang bato. Yun. Gan. Ha? Mga kaibigan, sipin ninyo yan. Eto, ano ba sinasabi natin? Marami na. Una, sa ekonomiya. Paano tayo? Hindi nyo naiintindihan yun Kumampi tayo. Gusto ninyo, yung kinakampihan ninyo, gusto nyo kaming i-compromise dyan. Oo. Pero tinanong nyo ba mga Pilipino? Gusto nyo ba dito na lang tayo sa incheck? Sinasabi nila pati ang Armed Forces of the Philippines, ano sinasabi niyan? Pwede naman daw tayong tumindig sa sarili natin. Anyway, kung nandyan na yan, di ba? Ano? Salita ng desperado yun. Matayo ka sa sarili mo? Oo. O sa kasama mo naman, incheck? Oo. Bakit pag incheck ang kasama, pwede? Bakit pagka Amerikano, hindi pwede? Tanong ko nga sa inyo. Ano mapapala mo dyan? Takita nyo nangyari. Collapse na ang China, ang ekonomiya ng China. Wala na. Wala na yan, mga kaibigan. Hanggat hindi nalulutas yan o malutas man yan, yung problema na yan tungkol sa COVID-19 na yan, matagal bago makaka-recover. Oo. At ang China. Tagilid ang liderato nila ngayon. Akala nyo. Baka dyan magkagulo. Oo. Akala ninyo. Maraming mga dissident dyan, hindi lang makakibo talaga Nagpapalusot ng video, di ba? Ngayon, di ba nangyari yan? Sasamantala. Nilulusot nila. Nire-reveal nila kung ano yung tunay na nangyayari sa China na sinusuppress ng gobyerno. Di ba? Katulad yung yung doktor na namatay, na merong paniwala na yun talaga sadyang pinatay. Kasi siya yung naging dahilan Kaya nabulgar yung yung corona. Itong binabalak sana nilang ikalat Ayun. na virus. Di ba? Ngayon, sinabi na natin ang possible na mga consequence na magiging resulta nitong sa BFA issue. Hindi nyo alam, nagsara Wells Fargo. Bangko yan sabihin na natin, maliit lang ang ano niyan dito sa Pilipinas. Maliit. Ilang katao yung apektado? 700. 700. Ito, balita. May nagbalita sa akin. Meron siyang 3 pamangkin. Kamag-anak niya. Nasa Amerika ito mga dating teacher ito sa isang kolehiyo, university, na nag-resign bilang teacher at pumasok sa call center bilang call center agent. Malaki sweldo dyan. Ang mga call centers dito, dominated ng American O kaya,
Ewan ko kung may iba pa, ha? Oo. Mostly American companies ito eh. Di ba? Na kung ano-ano, yung tungkol sa medical records, di ba? Yung call center eh. Ngayon, ito raw tatlong pamangkin niya na nag-resign sa pagiging teacher at pinili na maging call center agent sapagkat mas malaki ang Sweldo. sweldo. At saka dito sa bansa natin ngayon, sa Pilipinas, sa ilang taon na ngayon, maraming professional, maraming nakaka-graduate sa kuleyo, nagtatapos ng kuleyo, may mga degree, pero marami ang walang trabaho. Ngayon, nagbukas lang ng opportunity. Iba-ibang kurso ito, mga tinapos, mga degree. Walang mapasukan, walang trabaho. Pero, nung magbukas ang mga call center, Yan, nagkaroon sila ng trabaho kahit hindi nila linya yan. Ayan. Hindi nila pinag-aralan yan. Oh. Yan nakakatulong sa ekonomiya natin. Di ba? Siyempre, Mga American mostly ang call center eh. ito kumukuha ng trabahador eh. Oo. Di ba? Ang lalaki ng sweldo pa. Malaki ng sweldo. Di ba? Malaki pa kung ikukumpara mo doon sa kanilang tinapos na kurso. Kung yung kurso nila, ang pinapractice nila, talo dito sa call center. Oo. Hindi ba? Malaki ang sweldo. Ayon sa kanya, doon sa nagbalita sa atin, nalulungkot siya kasi itong tatlong kamag-anak niya, wala ng trabaho ngayon. Sapagkat yung kumpanya, call center company na kanyang pinapasukan, nagsara na Ayun. Sinara yung dito sa Pilipinas. dito sa Pilipinas. Yan. Kamag-anak niya yung apektado, kaya alam niya. Oh. Totoo, tatapatin ko sa kayo Yung tumawag sa atin, Maka Duterte yun. Siya nagkwento. Nasa Amerika yun. Ngayon, siyempre, malulungkot ngayon. Kasi, kamag-anak mo yan Yun ang diba? kaya tayong gawa ng indirect embargo. Hindi direkta, pero gano'n ang epekto. Yan yung sinasabi namin Oo. na pwede tayong sanction Oo. Mga kaibigan, yung BFA, hindi lang ho yun, protection ng Amerika. Actually, mutual nga Kasama tayo sa proteksyon. Kung manganganib, itong Pilipinas, makikialam ang Amerikano. Oo. May treaty. Oo. Yung Mutual Defense Treaty. Kasi pag nanganib tayo, manganganib sila. Oo. Hindi nila pwedeng pabayaan na manganib itong teritoryo ng Pilipinas na kanilang pinoprotektahan. Kasi pag napahamak tayo, mawawala na sila ng kanilang depensa. Oo. Na halimbawa, nasakop ito. Katulad yung ginagawa ngayon sa West Philippine Sea. Oo. Yun na yan eh. Kaya nakita ninyo yung ibang mga katabi natin bansa dito sa Asia, sila lumalaban Maalma talaga. Di ba? Katulad ng Indonesia, di ba? Yung Vietnam, ganun din. Indonesia, di ba? May umiikot-ikot na barko dyan. Pinadala nila ng ng barko. Lumayas Pagka kayo na pumasok pa dyan, gigirahin namin kayo. Di ba? Oo. Oh. Teritoryo nila yun eh. Ano ginawa nila? Umatras sila. Ngayon, makikita mo, pati yung pagputok niyang coronavirus na yan, ang incheck, walang kapasidad yan. Pagdating sa gera, puro panakot lang yan. Oo. Wala pang kasaysayan na yan, lumaok sa gera. Ano ibig sabihin yan? Makikita mo nagdi-develop sila ng mga
ano tawag mo riyan? Yung Virus. virus. Yan ang gagamitin nila para sakupin nila yung buong mundo. Yan ang gagamitin nila para maghari sila Oh. Nabuko. Ha? Binuko ng isang doktor. Kaya sila ang tinamaan ngayon. Yung ginagawa nilang balak nilang gawin sa iba, sa kanila nangyari. Yan. Parang sinumpa, di ba? Oh. Talagang habang tumatagal, lalo silang talagang damaging ang nangyayari sa kanila. Oo. Wala na lumalabas ang bahay Wala na ho yan Wala nang umaandar ng mga negosyo. Ang pagkakamali ng ginawa ng administrasyon, yung pinayagan makapasok dito yan. Paano mo ngayon tataboy itong mga to? Yan, ang dami yan. Ang dami na nila rito. Oh, 2,000 pala, araw-araw yung pumapasok. Oh. Biro mo yan. Kita mo na. Ang tagal Di ba na. sinasabi ko sa iyo, tumambay ka lang sa airport? Nung wala pa yan. Oo. Hindi pa pinag-uusapan yung virus na yan, wala pa yan. Mga kaibigan. Tumambay ka lang sa arrival area. Oo. Makikita mo ang dami ng sasakyan na naghihintay ng in-check. Oo. Yan nga yun, yung mga na-expose na ngayon, di ba? Oo. At nung may virus na, 2,000 araw-araw mapasok dito. Laganap na yung virus sa China. Biro mo yun. Di napakadelikado. Oo. Mm. Eto pa, yung akala nung mga iba kasi na pangkaraniwang idiot na kung makapagtanggol pa, kung makadepensa, daig pa si Bongo Oo. Daig pa yung sipin mo, akala mo kung makapagsalita mga hinduropot na ito katabi matulog si Presidente Duterte. Oo. Ha? Tayo man daw lahing inchik. Oh. Ano na mga pinagsasabi? Ano kaugnayan nun? Pagka ganun sinabi mo, huwag lang natin pag-usapan Amerikano. Walang purong lahi talaga. Tama. Walang Pilipino, walang Amerikano. Kahit sa Europe Wala naman puro dyan. Walang puro dyan. Ano ba puro sa Amerika? Mga Red Indian. Oh. Wala na nun Alam niyo kung ba't walang puro? Oh. Wala Tatandaan niyo. Di ba may sa Europe, may tinatawag ng mga European Jews? Oh. Di ba? Ay, Diyos. Oh. Mga Hudyo. Oh, Diyos. Lahing Hudyo. Kumalat yan American Diyos, nagkaroon Germany nga, dami yan Ang gagaling yan Oh. Oh. Yan ang mga may kaugnayan. Dito sa sinasabi nating magiging resulta ng BFA. Oo. Yung pagkansila dyan. Mhm. Kasi po, paulit-ulit namin sinasabi dahil para maintindihan ninyo yung epekto. Pagka nanganib ang depensa ng Amerika, itong strategic defense itong Pilipinas di ba? Nanganib kasi nawala na yung agreement. Yung sinasabi ni Trump na, well, fine, di ba? Fine, Okay lang yan. Oh. Nakatipid pa nga kami. Sabi lang niya yun. Oo, may laman yun. Hindi yun. Oo. Si Trump, hindi Amerika yan. Oo. Si Trump, presidente lang ng Amerika. Binanggit ko kanina si Marcos. Bakit? Kaibigan niya si President Reagan Oo. Nung nagpunta siya ron Hanga sa kanya yun Bilib sa kanya yon. Si President Reagan. Mga kaibigan. Pero si President Reagan, hindi siya ang Amerika. Mhm. Siya ang presidente ng Amerika. Ano ba ang pagkakamali ni Marcos? Mga kaibigan, hindi yung pakikipag hindi mabuting pakikitungo sa Amerika, hindi ba? Mhm. Mga Sa kaibigan. interest ng Amerika. Sa interes. Ano ba interes ng Amerika? Yan mga negosyo. Negosyo. Ibig sabihin, wala nang BFA, bali wala na ang mga negosyo nila rito, delikado na. Nanganganib ito, mga kaibigan. Alam ba ninyo, negosyo sa buong mundo? Sino ang
pinakamayamang mga tao sa buong mundo? Sino ang may kontrol ng ekonomiya ng mundo? Ha? Sa lahat-lahat. Hindi ba mga Hudyo? Oh. Maraming Hudyong Amerikano eh. Oo, mga American Jews. Yan ang may Doon pa nga nakabase. Oh, yun ang Sa Europe, marami. dami. Mga kaibigan, sa buong mundo, sabihin mo ang pinakamalalaking kumpanya na hindi walang lahing Hudyo. Oo. Yung pangalan nun, sa internet, Si Hudyo yun. Facebook, Oo. tsaka yung isa, Oo. yung Microsoft. Yun. Oo. Oh. Mga Hudyo yan. Mga Hudyo lahat yan, mga kaibigan. Rockefeller. Oh. Hudyo yan. Yan na nga eh. Walang bansa na malalaki Oo. na hindi, ang may-ari ng mga mga malalaking kumpanya, Oo. hindi Hudyo. Oo. Tandaan nyo yan. Matinding lahi kasi. May napanood pa nga ako isang pelikula eh. Kasi sa Amerika dahil yung mga Hudyo nga mayayaman, di ba? Yung mga producer, Hudyo na eh. Oo. Producer ng pelikula, di ba? Mm. Pinapanood akong pelikula, may mga Jews sa Amerika na negro nagpanggap na Jew. Nagpa-practice ng religion ng ng Jew. Di siyempre, katawa-tawa. Parang insulto yun eh. Insulto yun saan? Hindi sa Hudyo. Insulto yun doon sa mga Amerikano, pati sa Hollywood, sa showbiz, na mga nagsisipagpanggap na Hudyo. Oo. Di ba mga pangalan nila, ginagawa nilang tunog Hudyo? Oo. Di ba? Para magkaroon, Para lumakas sila dun sa mga producer, sa mga malalaking tao. magkaroon sila ng presyo. Yan. Yun eh. Oo. Mataas na uri yan eh. Oo. Tataas ang presyo mo. Ganyan Oo. dyan. Ngayon, pagka ang Amerika, ang interest ng Amerika, nanganib, hindi lang Amerika ang nanganganib. Oo. Pati yung mga umaasa na kaalyado ng Yung Amerika. kaalyado niyan, yun naman. Yan. Marami yan. Oo. Lalo sa Europa. Hindi yan papayag na ang Amerika ay humina ang Oo. depensa. Sapagkat, inaasahan din nila yan eh. Di ba? Mga kaibigan. So, ano mangyayari ngayon? Ayan, Tayo, ano? sa ekonomiya pa lang, lulumpuhin na tayo niyan. Di ba? Kaya, Sino apektado? Si Presidente Duterte ba? oo. Paano kung marami siya na ipon? Yun. Buti pa siya eh. Tayo, Kayo ba nakaipon? sa security, sa economy, pati sa terrorism. Yan. Delikado tayo dyan. Sa gamot. Sa gamot. Oh. Oo. Ano gagamot natin? Malunggay? Diyos ko. Ha? Mm. Kaya bang gamutin ng malunggay ang lahat ng sakit? Oo. Lalo na yung coronavirus? Paano yan kung maimbento yan sa ibang bansa? Magkakaroon ba tayo ng access doon? Ha? Kung halimbawa meron ng gamot sa coronavirus, tapos maraming nahawa rito. Katunayan, meron na tayong mga rito eh. Iuwi raw yung nando sa barko, di ba? Babalik dito. Ang tagal eh. Samantalang yung mga ibang bansa, na-repatriate na lahat eh. Oo, lahat. Ayos. Yung mga kababayan nila eh. Tayo na lang ang puro daldal eh. Wala. Puro kwentuhan dito eh. Wala ho tayo. Pag na-isolate tayo, wala tayo. Kita ninyo ang Cuba. Hanggang ngayon. Although sa Cuba, doon na lang ginagamit ng Cuba yung yung kanilang panahon. Makatuklas sila ng mga gamot para sa kanilang mga karamdaman, di ba? Sapagkat may embargo sila, inimbargo sila. Paano kang babangon? Di ba? Yun ang masamang magiging epekto niyan. Tsaka yung intelligence gathering. Wala na eh. Wala tayong intelligence. Binuksan mo lahat eh. Oo. Alam na lahat. Inopen mo eh. Oo. Ano capacity ng Pilipino?
Pati kamangmangan ng Pilipino, alam na eh. Mangmang eh. Kita mo? Di ba? Ano ilalaban mo? Alam na wala kang ipanlalaban. Alam na ang military natin, wala namang kapasidad dyan. Doon nga tayo umaasa eh. Oo. Dahil kurap ang ano natin eh. Oo. Ang depensa natin, ang militar natin eh. Oo. Paanong ano yan, lalakas yan? Hindi ba? Yun. Hindi lalakas yan. Yun ang napakalaking diferensya. Malabo yung sinasabi Yung nitong bagong chief of staff na to. Tatayo sa sarili. Nung tatayo sa sarili. O, di ba? Baka kayo lang. Baka tataya. Hindi tatayo. Taya sa loto. Mga Yung kaibigan. mga ano yun, motherhood statement na lang yun, na hindi naman pwede magkatotoo. Oo. Ganun yan.